Ako ang tunay na tagapagmana, sadyang pinalitan noong ipinanganak. Lumaki ako sa kahirapan kasama ng mga salbahe at nakita ang pinakamadilim na bahagi ng mundo. Miss Wright, tuloy po kayo. Hinihintay po kayo ni Ginoo at Ginang Wright. Ngayon, ang unang araw ng pagbabalik ko sa tunay kong pamilya. Ito pala ang nawawalang tagapagmana. Mukha siyang promdi. Hinaan mo ang boses mo. Nabalitaan kong inakit niya ang amang ampon niya noong 12 anyos siya at muntik nang patayin ang kanyang inang ampon. Ipinanganak siyang sakit sa ulo. Ruby Wright, wala kang kwenta. Kinupkop kita sa loob ng maraming taon. Panahon na para bayaran mo ako. Kung hindi mo makontrol ang pagnanasa mo, sisiguraduhin kong mawawala yan sa'yo. Ruby Wright, malandi ka. Ang kapal ng mukha mong akitin ng asawa ko. Lalabanan kita hanggang dulo. Tumigil ka sa kasasalita ng kalokohan. Bumalik na sa trabaho. Miss Ruby, malinaw ang sinabi ni Sir Ian. Huwag mong subukang agawin ang eksena ni Miss Xenia. Laki siya sa layaw at hindi niya kaya ang kahit anong pambabastos. Miss Xenia? Oh, sumunod po kayo sa akin. Agawin ang eksena niya? Ang taong lumaki sa hirap ay walang pakialam sa atensyon o awa ng sinuman. Gusto ko ng pera at kapangyarihang tunay na akin. Ginoo at Ginang Wright, nandito na po si Miss Wright. Oh, nakakagulat ang pagkakahawig. Ikaw talaga ang anak ko. Anak ko! Marami kang pinagdaanan. Ngayong nakabalik ka na, tapos na ang paghihirap mo, okay? Parang nakokonsensya ang mga Wright sa akin maliban sa kuya ko at ampon nilang anak. Ngayong nagkita na kayo, hindi na ako hahadlang. Xenia! Xenia! Laki sa layaw si Xenia buong buhay niya. Hindi pa niya kayang tanggapin ito. Habaan mo sana ang pasensya mo sa kanya, okay? Habaan ang pasensya ko? Bakit ko gagawin yon? Bakit ko pa siya bibigyan ng pagkakataon? Siya ang namuhay. Sa karangyaan sa loob ng 16 na taon. Habang ako ay tinrato. Na parang dumi sa bahay niya. Wala siyang kinalaman dyan. Wala namang alam si Xenia. Biktima rin siya. Ibig sabihin ba nito na pagdesisyonan mo na? Nahayaan siyang manatili? Naiintindihan kita, pero alam mo kung anong klaseng mga tao ang pamilyang iyon. Tutal, ako ang nagpalaki kay Xenia. Hindi ko kayang itapon siya sa impyerno. Sige, gets ko. Pero kadugo mo ako. Samantalang siya ay ampun lang. Ayaw kong malito ang ating mga posisyon. Pareho kayong anak ng pamilyang Wright. Walang pagkakaiba sa inyong dalawa. Bukod pa riyan, nakokonsensya at nalulungkot si Xenia. Kung sasabihin nating ampon siya. Dad, na-spoil natin si Xenia. Hindi niya kakayanin yon. Ruby, Hindi pa siya nakaranas ng tunay na hirap. Ako, lumaki akong inaapi. Kaya sa tingin mo, walang kwenta ang buhay ko at kaya kong tanggapin ito. Tama ba ako? Hindi naman, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung pagpapastay sa kanya ang pinakamalaking pagpaparaya ko. Kung sa tingin mo, mas importante ang ampon na anak, pwede mo na akong ipabalik. sige Ruby. Ipinapangako ko sa iyo. O nga, ang pagpapakita lang ng trauma ko ay sapat na para pukawin ang konsensya ng tinatawag kong pamilya. Sa bagay, natural lang sa tao ang maawa sa mahina. Dad, eto. Tama na. Ang dami ng hirap na pinagdaanan ni Ruby. Ngayong nandito na siya, hindi ko na siya pababayaan pang maghirap muli. Pero, Ruby, pagod ka na siguro sa biyahe. Ang mom mo ay may inihandang kwarto para sa'yo. Tingnan natin. Sige. Dad, ayaw ko sa kwartong ito.
Masyadong maliit. Ang arte mo naman. Ano, mas maganda pa ba ang bahay niyo sa probinsya? Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Ruby, sabihin mo lang sa akin kung anong klaseng kwarto ang gusto mo. Ipapaayos ko. Gusto kong tingnan yung kwarto. Sige. Dad! Mom, hayaan niyo na po akong umalis. Ayokong maging sagabal kay Ruby. Siya ang tunay niyong anak. Kalokohan. Palagi kitang magiging anak. Hindi kita hahayaang umalis, okay? Tama si Mom. Xenia, palagi kitang magiging kapatid. Walang makakapagpabago niyan. Ian! Dad, kukunin ko na tong kwarto. Gusto ko lahat dito, pero gusto kong palitan ang buong set ng kasangkapan. Ruby, ano ang ibig mong sabihin? Mom? Huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak. Hindi ko papayagan na may mga sa'yo. Ruby, ito ang kwarto ni Xenia. Ang kwarto mo ay nasa tabi. Ihahatid ka ni Ian doon. Hindi dito ang lugar para magwala. Sumama ka sa akin. Nakita ko ang kwarto sa tabi. Walang balcony at walang walk-in closet. Ayaw kong tumira doon. Ruby, magpakabait ka. Ang ampon ang nakakuha ng malaking kwarto, habang ang tunay na anak ang nakakuha ng maliit. Paano naging makatuwiran yon? Anong ampon? Pareho kayong anak ko, ikaw at Xenia? Alam kong galit ka, pero si Xenia ay biktima rin. Mom? Hayaan mo na akong umalis. Ayokong maging sagabal kay Ruby. Xenia, Siya ang kwarto mo. Walang makakapagpalayas sa'yo. Pareho ninyong sinasabi na siya ang biktima, pero sa nakaraang 16 na taon, namuhay siya. Bilang isang spoiled princess, habang ako ay tinrato na parang hayop. Oh, Teka, ang tunay na mga magulang niya ay nagmamalasakit sa kanya. Kung hindi nila sana kami ipinagpalit. Kung hindi nagkabaligtad ang buhay namin, hindi sana siya nagdusa gaya ko. Sa kabutihang palad, swerte ako at nakabalik. Kung hindi ko alam kung paano makawala sa kanila. Nakabalik ako. Pero ikaw at ang ampon ay nagkaroon na ng malapit na relasyon. Kung gusto mo siyang manatili, magiging komportable pa rin ang buhay niya. Dahil ang pamilya natin ay mayaman at makapangyarihan. Malinaw na siya ang pinakanakinabang, tapos tatawagin mo siyang biktima. San? Ang sarili kong nanay at kapatid ay ipinapasok ako sa maliit na kwarto habang siya ang nakakuha ng malaki. Kung ganito ang pagiging biktima, gusto ko rin maging isa. Ruby, ang nakaraan na. Huwag mo na yang isipin. Dahil lang sa nagdusa ka, kailangan bang magdusa rin si Xenia? Paano ka naging ganyan kalupit? Tumahimik kayo. Ruby, alam kong napagdaanan mo ang maraming hirap. Sabihin mo ang gusto mo. Ayusin ko ito. Salamat, Dad. Pwede ba nating palitan lahat ng furniture sa loob ng 3 oras? Dad? Oh. Sige. Pangako ko sa'yo. Lilinisin ni Xenia ang kwarto para sa'yo mamaya. Xenia, naiintindihan ko na galit ka. Okay lang magpalit ng kwarto. Pamana ng pamilya ang pulseras na ito. Ngayon, ibinibigay ko ito sa'yo. Right ka pa rin palagi. Salamat, Mom. Pero si Ruby kakabalik lang. Dapat sa kanya mo ibigay ang pamana ng pamilya. Bilang regalo sa pagdating niya. Xenia, ang bait mo naman. Hindi naman ni Ruby kailangan... Hiyuma. Hindi pa ako nakakasuot ng alahas dati.
Yung pulseras na ito ay napakaganda. Gusto na gusto ko ito. So, siguraduhin magdala sila ng mas maraming damit at alahas. Ang dami ng pinagdaanan ni Ruby. Kailangan nating ibigay sa kanya lahat ng mga bagay na nawala sa kanya. Ako na ang bahala. Xenia, dadalhin kita sa bagong kwarto mo. Dad, sasama ako sa kanila. Dad, may nasabi ba akong mali? Anak ko, alam kong nasasaktan ka. Dad, sina Mom at Ian sobrang unfair. Wala talaga silang pakialam sa akin. Ayoko sa kanila. Mula ngayon, ikaw na lang ang pamilya ko. Anak, nag-overthink ka lang. Nagmamalasakit talaga sila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, aasikasuhin kita. Hindi ako nagpapaapi. Ayokong maghirap sa buhay. Si John lang ang tao na kailangan kong makuha ang loob. Ruby, kumusta ang mga Wright? Mabait ba sila? Mabuti ba ang trato nila sa'yo? Kontrolado ang lahat. Huwag kang mag-alala. Mga tanga lang ang mag-aalala sa'yo. Ang mga Wright ang dapat mag-alala. Mukhang nabigo ka rin pala nila. Ang yaman ng pamilyang Wright? Hindi ako binigo. Sobrang nasisiyahan ako sa lahat. Unang araw ngayon ni Ruby sa eskwelahan. Xenia, sikat ka dyan. Siguraduhin mong bantayan si Ruby. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng mabuti. Naabisuhan na ni Ian ang mga kaibigan niya sa student council, di ba? Mom, Dad, huwag kayong mag-alala. Walang sino man sa Jackson ang maglalakas loob manggulo sa mga Wright. Sige, Ruby. Tawagan mo ako pag may nangyari sa eskwelahan, ha? Dad, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari, hindi ako ang magiging problema. Iba ang magkakaproblema. Tumahimik kayo, mga classmate. Ito ang bagong kaklase natin, si Ruby Wright. Tuloy ka. Sino siya? Hindi ko pa siya nakikita dati. Nakita kong sabay kayong bumaba sa kotse. Kamag-anak mo ba siya? Siya ang bago kong lampa. Bagong lampa niya? Ito ang bagong kaklase natin, si Ruby Wright. Sino ang gustong umupo sa tabi niya? May bakanteng upuan sa mismong harap ko. Dito na lang umupo ang bagong salta. Sisiguraduhin namin. Aalagaan namin siya ng mabuti. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Hayaan niyo akong magpakilala. Ako si Ruby Wright. Ang tatay ko ay si John Wright ng Wright Corp. Ako ang kaisa-isang anak niyang babae. Oo nga pala. Ang tunay na ina ni Xenia ay dating yaya ng pamilya namin. Makasarili niyang pinagpalit ang pagkakakilanlan ko sa kanya. Pero sapat ang kabaitan ng mga magulang ko para ampunin si Xenia bilang sarili nilang anak. Talaga? Peking tagapagmana pala si Xenia. Peking tagapagmana? Tumahimik kayo! Sino ang gumawa nito?
Bakit mo ko tinititigan? Arg! Ruby, nasisiraan ka na ba ng bait? Nag-aayos lang ako. Tumahimik kayong lahat. Mga bata, tulungan niyo kong maglinis dito. Mula ngayon, sino mang magdala ng ganitong kalat ay haharap sa disiplina ng paaralan. Maraming salamat. Huwag kang masyadong formal. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa Kin. Paano mo nagawang ipahayag to nang hindi sinasabi kina mom at dad? Hindi ka nila palalampasin ng ganito lang. Ako ang tunay na anak nila. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ano pa bang magagawa nila? Hoy! Ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na anak ng pamilyang Wright. Hoy! Gutom na ko. Tara, kain tayo. O tara na, tara. Ruby, hinahanap ka ni Jim Shaw sa opisina ng Student Council. Sino si Jim Shaw? Bakit niya ako hinahanap? Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Shaw. Engaged siya kay Zinnia mula noong bata pa. Magkasama silang lumaki at sobrang close. Ha, ganun pala. Yung pamilyang Shaw ba, isa sa 2 pinakamalakas sa Jackson, kasama ang mga Wright? Huwag kang pumunta agad. Tumawag ka muna sa pamilya mo. Kapag namagitan ng dad mo, baka hindi ka pag-initan ni Jim. Salamat. Pero hindi na kailangan yon. Ganito pala ang kapangyarihan ng pera. Gusto ko to. Dati, naghihirap ako sa pinakamababa ng lipunan. Ngayon, nasa tuktok na ako ng kayamanan at kapangyarihan. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Ang lakas ng loob mo ah. Hindi ka marunong bumati. Asan ang manners mo? Di mo ba alam kung paano bumati ha? Nasaan ang modo mo? Gusto mo bang batiin kita? Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Gusto mo talaga ng gulo? Mahal kong kapatid, bakit ka ganyang ka-agresibo? Nagbibiro lang. Siya. Talaga? Ibig sabihin, pwedeng biruin ko kayo ng ganito? At saka, hindi ako kapatid mo, hindi tayo magkadugo. Ruby, wag mong sabihin yon. Natatakot ako sa'yo. Pamilya ko ang nag-alaga sa'yo, pero hindi mo ko ipinagtanggol ng binubuli ako. Tumalikod ka pa sa akin. Walang utang na loob ka talaga. Hindi yan totoo. Manahimik ka. Ruby Wright. Binabalaan kita. Si Senya ang nobya ko. Kapag binuli mo siya, magdudusa ka. Paano? Magtiwala ka sa akin, hindi mo gugustuhin malaman. Sa Jackson, kapag may gustong ipawala si Jim, isang salita lang niya. Mag-sorry ka kay Senya ngayon o malalagot ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Natatawa ka? Baliw ka ba? Punong-puno ng sakit ang mga mahirap. Lumayo ka sa kanya. Baka mahawa ka. Wala na tayong monarchy. Tingin mo ba talaga ikaw ang prinsipe ng Jackson dahil lang tinuturing kang ganoon ng mga tauhan mo? Ruby, alamin mo ang lugar mo! Kung gagambalain mo ulit si Senya, magsisisi kang ipinanganak ka. Kadiri talaga. Ayoko humawak ng maduming bagay. Ruby, nababaliw ka ba? Anong karapatan mong saktan si Jim? Tumahimik ka. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Ikaw ang dapat tumahimik. Isang taga-bundok na tulad mo, wala kang karapatang utusan siya. Jim, huwag kang magalit. Si Ruby ang tunay na anak ng mga Wright. Dapat akong magpasalamat na hinahayaan pa niya akong manatili sa bahay. Senya, inaapi ka niya dahil mabait ka. Itinuturing ka naman ng mga magulang mo bilang tunay na anak. Bukod pa riyan, nandito ako para sa'yo. Walang makakasakit sa'yo.
Isa siyang walang kwentang tao na akala mo kung sino. Nagmamagaling dito. Kaya pala hiniling ni Ian na bantayan namin si Senya. Alam niyang aapihin mo siya. Kapwa nakaalalay kay Senya sina Ian at Jim. Magpakabait ka na lang at humingi ka ng tawad sa kanya. Kaya pala pinapunta mo ako rito para lang lagyan ako ng label. At ipaalala ang lugar ko. Pakiusap. Ni hindi ka nga karapat-dapat. Ang duwag ninyong lahat. Ruby, wag mo akong hawakan. Xenia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Jim, hindi sinasadya ni Ruby yon. Binalaan na kita. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Xenia. Ikaw ang nagsimula. Basura ka. Bruha kang talaga. Jim, kumusta ka? Nabalitaan kong tinatawag daw itong trono. Aaminin ko. Parang ganun nga. Ruby, okay lang na inaapi mo ako. Pero ngayon, paano mo nagawang saktan ng ganito si Jim? Kung nasaktan siya, hindi ka palalampasin ng pamilya Shaw. Bakit ka sumisigaw sa akin? Natatakot nga ako sa'yo. Nakakakilabot talaga. Paano ba karaniwang inaayos ng paaralan? Kapag may nag-aaway na estudyante? Dapat i-report sa guro. Sir Bart, sinuntok ako ni Jim Shaw. Ano, baka naman hindi lang kayo nagkaintindihan? Hindi. Sinuntok ko rin siya. Jim, ako ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sasaktan ni Ruby. Hindi mo kasalanan. Siya ang nanguna sa'yo. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Jim, paano mo nasaktan ang anak ni John? Anong nangyari? Hindi rin siya nagpigil. May nasaktan ka ba? Napakasama mo. Ginang Shaw, pasensya na. Si Jim, nakipag-away lang kay Ruby para ipagtanggol ako. Wala itong kinalaman sa'yo. Siya ang nanguna. Ikaw siguro ang matagal nang nawawalang anak ng mga Wright. Kamukha mo ang tatay mo. Malubha ba ang mga tama mo? Okay lang ako. May pansamantalang pagring lang sa tenga. Okay na ang pandinig ko ngayon. Hindi siya okay. Muntik nang mapunit ang tenga niya. Naku, ang mga kabataan ngayon. Ruby, humihingi ako ng paumanhin para kay Jim. Huwag kang mag-alala. Kami ng asawa ko hindi namin siya palalampasin. Senya? Ayos ka lang ba? Ma'am, okay lang ako. Mabuti naman. Butit hindi naman malala. Ruby, anong nangyari sa mukha mo? Ma'am, ako ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nakipag-away si Jim kay Ruby. Siya ang unang nanakit sa iyo. Huwag mong akuin ang sisi. Sinaktan ka niya? Ruby, sumusobra ka na. Ruby, paano mo nagawa na saktan si Senya? Sinabi ko na sa'yo, pareho kayong mga anak ko, ikaw at si Senya. Tigilan mo na siya. Xenia Wright, ang galing mong artista. Yan, hindi ako umarte. Hindi ko maintindihan kung bakit ako pinagbibintangan ni Ruby. Tumigil ka, kanina ka pa salita ng salita. Ngayon, ako naman ang magsasalita. May makakapagsabi ba sa akin kung ano ang ibig sabihin ng lampa? Sino siya? Di ko pa siya nakita dati. Nakita kitang sabay kayong bumaba sa kotse. Kamag-anak mo ba siya? Siya ang aking bagong lampa. Hindi. Hindi ako yon. Kapag may nilabanan kang tao. Sa student council, tatawagin kang lampa. Ang lampa ay inaapi ng buong paaralan. Alam mo siguro yan. Ano? Bakit tumahimik ka?
Senya, anong nangyayari? Paano mo nasabi yan tungkol kay Ruby? Ang kakaiba talaga ng ugnayang kadugo. Tinrato akong parang aso ng totoong magulang mo. Tapos tinawag mo akong lampa. Sa ganong paraan, pareho ka lang nila. Ruby, tama na yan. Pag-uusapan natin yan sa bahay. Kanina, wala kang problema na pagalitan ako. Pero pagdating kay Senya, pinapatigil mo ako. Talagang tapat kang kapatid. At ina ni Senya. Para sa akin, pare-pareho lang kayo. Ito ang forum ng paralan namin kung saan lahat ay tinatawag si Senya na Reyna. Nang ideklara ako ni Senya na lampa, natuwa ang buong paaralan. Nagpaplano sila kung paano ako pahirapan para mapasaya siya. Ipapakita ko kaya. Sa lahat? Ayaw? Hayaan na lang. Ang bilis talaga ng mga estudyante dito. Nang dalhin ako ng guro sa klase, ang aking lamesa ay punong-puno na ng basura. Kahit ang mga bagong libro ko ay ginutay-gutay na. Ganon din kabilis ang mga guro dito. Nang hingin ko ang footage ng CCTV sa homeroom teacher, nakuha ko na ito bago mag-second period. Ito na. Sigurado ka bang ayaw mong ipadala ko ito? Baka hindi mo makita ng malinaw. Nakaupo si Xenia sa likuran ko, ngumingiti habang ginugutay nila ang mga libro ko. Ang laki ng ginastos namin para alagaan. Ang napakagandang askal na ito. Para sa kaligtasan ko, sinabi ko sa mga kaklase ko na ako ang tunay na anak ng pamilyang Wright. Hindi nagustuhan yon ni Senya. Sinabi niya sa akin na ipapakita niya kung sino ang tunay na anak ng pamilyang Wright. Pagkatapos, lumiban siya sa klase at tumakas. Kung iisipin ngayon, malamang pinuntahan niya si Jim. Sinong naghahanap sa akin? Hinahanap ka ni Jim Shaw sa opisina ng Student Council. Magagalit siya kapag na-late ka. Pasensya, natakot lang talaga ako na kung malaman ng lahat na hindi ako tunay na anak, mamaliitin nila ako. Kinuha agad ni Ruby ang kwarto ko pagkabalik niya. Natatakot akong kunin niya ang lahat ng pag-aari ko. Siyempre hindi. Hindi mangyayari yan. Alam na namin ang katotohanan, Ruby, na agrabyado ka. Sige, Ruby. Tama na yan. Ipapacheck natin ang mukha mo sa ospital. Ruby, tama na. Tatawag ako ng pulis. Hindi pa ito tapos? Sinasabi mong ako ang unang nanakit kay Senya. Kaya sinaktan mo ako. Kaya sabihin mo, paano ko ginawa yon? Sinampal ko ba siya or sinipa ko ba siya? Bakit walang imik? Sige. Ako na ang magsasalita dahil ayaw mo. Sinubukan niyang hawakan ako at itinulak ko siya. Paano naging pananakit yon? Ngayon, ito. Ito ang pananakit. Sinaktan ako ng ganito, pero ang pamilya ko, pinilit akong tiisin ang kahihiyan. Hindi mo maibibigay sa akin ang hustisya, pero ang mga pulis kaya nila. Kalahati ng buhay ko, lagi akong inaapi. At punong-puno na ako. Pero ngayon, may ama na ako. Isa akong Wright. Wag niyo akong aapihin. Ruby, pasensya na. Nagkamali ako. Ruby, hindi nag-isip si Jim. Pasensya na para sa kanya. Kinang siya. Salamat po. Bakit mo ako pinasalamatan? Ikaw lang ang nagtanong at nag-alala sa mga sugat ko. Sa pagsasakit. Pero nasa hustong gulang na si Jim ngayon. Pananagutan na niya ang sarili niya. Kailangan bang isama ang pulis at ipahiya kami? Kasalanan to ni Senya. Insecure siya at takot mapalayas, kaya sinubukan kanyang babalaan. Pag-uwi natin, pananagutin ko siya sa'yo, okay? Ian, tumigil ka na sa pagpapanggap. Dito ka nag-aral. Alam mo siguro kung ano ang ibig sabihin ng lampa? Ano ba ang gusto mo? Oo, kasalanan ni Senya yan. Ako ang magsusorry para sa kanya, okay? Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo na. Sinusubukan mo akong bilhin ng pera. Ganito ba ang trato mo sa tunay mong kapatid? Sinisisi mo ba ko? Dahil hindi kita pinanigan? Sandali. Galit ka ba kay mama at sa akin mula kahapon? Hindi.
Nasabi ko na to dati. Nakakapagtaka talaga ang ugnayang kadugo. Ikaw at ako ay pareho. Kung ikaw ang napalitan, naniniwala akong kahit na bumalik ka, proprotektahan ko pa rin si Senya. Ruby, Iminumungkahi kong tigilan mo na ako. O baka hindi ko na mapigilan ang bibig ko. Isang mayamang tagapagmana, binubuli sa eskwela. Ang tagapagmana ng pamilyang Shaw, ipinagtatanggol ang pekeng tagapagmana. Kahit alin sa mga headline na to, ay makakaakit ng walang katapusang atensyon. Ian, syempre alam ko na sinusubukan akong babalaan ni Senya. Tutal, pareho kami ng layunin. Lumabas na ang resulta. May mga minor injuries lang siya. Humingi ka ng tawad ng tapat at mag-areglo. Kung hindi siya patatawarin ng babae, makukulong ang anak mo. Eh, nasugatan din si Jim. Jim, pa-check up ka rin. Hindi pwede, hindi naman ako nasugatan. Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Ako, Ako na ang humihingi ng tawad para kay Jim. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Gawin mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang isali si Jim dito. sige Xenia. Tama na, Ruby. Nagsorry na sina Jim at Xenia. Kalimutan na natin to. Malapit ang mga pamilya natin. Huwag nang lumikha ng gulo. Ruby, hindi ito ang oras para magtampo. Matagal nang may magandang samahan ang mga pamilya natin. Ang pag-asal ng ganito ay magpapailang sa atin. Mga bata, hindi nila alam ang tama. Nagdrama lang siya sa simpleng bagay. Kakausapin ko siya mamaya. Dad, nandito ka na. Binubuli nila ako. Huwag ka nang umiyak. Okay lang. Anong nangyari? Pagdating ko sa eskwelahan, may mga inutusan na agad si Senya na ibuli ako. Ginulo niya ang desk ko at inutusan pa si Jim na saktan ako. Dad, lagi akong binubuli dati. Ngayong may tatay na ako, ipagtatanggol mo ko, di ba? Naagrabyado ka talaga. Siyempre, ipagtatanggol kita. Dad! Nakakatakot talaga siyang tingnan. Pagbalik namin, sasaktan na naman niya ako. Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Naiinis na talaga ako sa'yo. Matigas ang ulo niya. Wala namang magandang maidudulot ang paghampas sa kanya. Galit na galit pa rin ang dalawang bata. Hiwalayin muna natin sila at kausapin sila ng magkahiwalay. Iuwi muna natin ang dalawang yon. Hindi naman lalaban si John sa pamilya Shaw para sa isang maliit na bagay. Kahit na ang babala ko kay Senya ay tumalab na. Tama na yan. Ikaw lang talaga ang mabait sa akin. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Palalampasin ko na to. Ruby, ang bait mo talaga. Pero Dad, kung hindi mo paparusahan si Jim, siguradong bubulin niya ulit ako. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko mismo ang tatay ni Jim. At sisiguraduhing parurusahan niya si Jim para hindi ka na niya muling bubulin. Mukhang napakagandang deal ang nakuha ni Dad. Dahil nalugi si Bob Shaw, siguradong paparusahan niya si Jim. Naayos ko na yan. Sa tatay ni Jim. Pag-uwi niya, siguradong paparusahan niya si Jim. Hindi ka na aawayin ni Jim. Salamat po, Dad. Ruby, hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng asukal. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Low blood sugar ako. Ayaw mo ba sa pagkain sa eskwelahan? Papaglutuin ko ang mga katulong natin. Ang pagkain para sa iyo. Ayos lang. Kakabalik ko lang. Ayoko ng espesyal na trato. Ruby, anak kita, sabihin mo sa akin kung may problema. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa iyo. Dad, ang mahal-mahal ng pagkain sa eskwelahan. Ako,
Kasalanan ko itong lahat. Nakalimutan kitang bigyan ng allowance. Ita-transfer ko na sa iyo ngayon. Kakatulong ko lang sa kanya na makakuha ng malaking deal mula sa pamilya Shaw. Akala niya allowance lang ang katapat nito? Dad, magkano? Ang binibigay mo kay Xenia kada buwan para sa kanyang gastusin? Sa nakalipas na 16 na taon, magkano na ang nagastos mo para sa kanya? Ipadala mo na lang sa akin. Ang katumbas ng nakukuha niya. Oo na, kung hindi mo kaya, huwag kang magalit. Hindi na ako makikipagkompetensya kay Xenia. Ruby, huwag kang gumawa ng kwento. Ikaw at si Xenia ay pareho naming anak. Pareho kayong mahalaga sa amin. Salamat, Dad. Ikaw lang ang palaging mabait sa akin. Basta tama ang pera, masaya akong magpapanggap na masunurin at mabuting anak. Dad, alam kong nagkamali ako. Labis mo akong binigo. Dad, alam ko nagkamali talaga ako. Hindi ko na uulitin. Huwag mo akong palayasin. Xenia, may kapalit ang pagkakamali. Pinaputol ko na ang card mo at humingi ka ng tawad kay Ruby. Ruby, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon. Makikinig na ako sa iyo mula ngayon. Ayokong maging pabigat kay Dad, kaya palalampasin ko na to. Pero, ninakaw mo ang buhay ko para makuha ang meron ka ngayon. May utang ka sa pamilya namin. Kaya sana mula ngayon wala ka nang gagawing walang utang na loob. Bruha ka. Taga-bundok ka lang. Sino ka ba para pagalitan ako? Humingi na ng tawad sa'yo si Xenia. Bakit kailangan mo pang magsalita ng ganito? Hindi ako kasing malupit mo. Sinabihan mo ang student council. Para ipahiya ang tunay mong kapatid. Ruby, may misunderstanding talaga. Paano hahayaan ni Ian na ibuli ka ng mga yon? Kasi siya, okay. Pagod na ako. Magpapahinga muna ako. Sige na, sasabihan kita kapag ready na ang dinner. ₱100,000,000. Ang generous talaga ng mga right kay Xenia. Kailangan kong maayos na gamitin ang perang ito. Kung magiging successful ang investments ko, mapapatunayan kong kaya kong pamahalaan ang Right Corp. Narinig kong inatake ka sa school. Malala ba ang sugat mo? Okay lang. Maayos naman ang pag-aalaga mo sa akin all these years. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko. Huwag na tayong mag-contact ulit. Si Zach, high schooler lang na may kaunting diskarte. Naging kaibigan ko siya para maiwasan ang mga lalaking may gusto sa akin. Ngayon, masyadong mapanganib ang high society. Hindi ko na siya kailangang idamay. Ruby, ready ang dinner? Sabi ni Dad, bumaba ka na raw para kumain. Nag-record ka agad pagkatapos sumali. Sinadya mo talaga. Bruha, sinetap mo kaming lahat. Tanga. Dahil alam mo kung sino ako, mag-ingat ka sa akin. Ilayo mo sa akin ang katangahan mo. Ikaw. Pinalaki ka ng mga rights sa loob ng maraming taon, kailangan mo pa ng lalaki para labanan ako? Nakakaawa ka. Ikaw! Xenia, heto, kumain ka pa ng karne. Heto, iha, kumuha ka pa.
Salamat, Mom and Dad. Ruby, sa'yo na ito. Xenia, hindi mo kailangang ibigay ang lahat sa kanya, kaya naman niyang kumuha ng sarili niya. Iyan, okay lang. Lumaki ako kasama sina Mom at Dad, kaya sawa na ako sa mamahaling pagkain. Lumaki si Ruby sa probinsya at hindi pa nakakatikim ng ganitong sariwang imported na baboy, kaya Ruby, kumuha ka pa. Dalhan niyo ako ng bagong plato. Ikaw, Ruby, ganun ba kadiri sa'yo ang ibinigay ko? Galit ka pa rin ba sa akin? Anak, wag mong sabihin yan. Hindi ka naman sinisisi ng kapatid mo. Ruby, hindi nag-iingat ng galit ang pamilya natin. Hindi sinasadya yon ni Xenia. Tama na yun. Sa susunod na linggo, birthday ni Ruby. Naghanda ako ng birthday party para sa'yo. Ipapakilala rin natin ang pagkakakilanlan mo sa buong Jackson. Salamat, Dad. Ruby, sa susunod na linggo, birthday mo. Anong gusto mo? Pwede kitang bigyan ng regalo. Ruby, hayaan nating makipagdiwang si Xenia sa'yo. Ang tagal na niyan. Nasanay na siyang magdiwang ng kaarawan sa araw na iyon. Ruby, huwag mong dalhin ang ugaling promdi mo sa pamilya natin. Sa mga pamilyang may kaya, ang pagkakaisa ang pinakamahalaga. Dapat magalangan ang magkakapatid. Walang may gusto sa pagiging mababaw mo. Maggalangan ang magkakapatid, gaya mo? Ikaw! Tigil na. Magkapatid kayo, kaya tigil na sa away. Kung ganun, ipagdiwang natin ang birthday ninyong dalawa. Pero tandaan, iimbitahan ko si Sir Lynch ng Cloud Corp. Isa pa, walang dapat magpahiya sa pamilya natin. Hindi ba siya ang gusto nating makapartner? Dadalo siya sa birthday party? Ang Cloud Corp ay isang malaking tech company sa Timog. Kung makakakuha ka ng deal kay Sir Lynch, bibigyan kita ng 5% ng shares ng kumpanya natin. Dad, seryoso? Oh. Salamat, Dad. Maghahanda ako. Iyan, tutulungan kita. Kung magtutulungan tayo, siguradong makukuha natin ang loob ni Sir Lynch. Ruby, bakit tahimik ka? Kakabalik lang niya mula sa probinsya, kaya baka hindi niya alam ang halaga ng 5% ng shares. Ang 5% ng shares ng Right Corp ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Ang taunang dividend pa lang ay 80 milyong piso. Iyan, malapit ka nang maging pinakamayamang binata sa lungsod. Ipagdiwang na natin ng maaga. Dad, kung makukuha ko ang deal, makukuha ko rin ba ang shares bilang gantimpala? Siyempre naman, pero teka muna. Ruby, sa totoo lang, naniniwala ka bang makukuha mo ang deal na yon at ang 1 bilyong pisong shares? Ruby, ang yabang mo naman. Dahil middle school lang ang tinapos mo, maiintindihan mo ba ang mga kontrata? Negosyo pa kaya? Ruby, napaka-komplikado ng negosyo. Masyado ka pang bata para maintindihan yan. Dadalhin kita sa mga handaan, doon ka matututo. Tama si mami mo. Bibigyan kita ng pagkakataon kung gusto mo talagang subukan. Kung magagawa mo, sa'yo ang shares. Salamat, Mom, Dad. Talagang excited na ako. Sa party sa susunod na linggo! Xenia. Maligayang kaarawan. Grabe, ang bait-bait ni Sir Ian kay Xenia. Ang tibay ng samahan nila, nakakaiinggit naman. Ay, nako. Limited edition na Chanel yan. 1 milyong piso. Kailangan i-order yan ng 6 na buwan bago pa. Xenia, ang swerte-swerte mo talaga. Salamat, Ian. Ang sweet mo naman sa akin. Ikaw talaga. Kapatid kita, kung hindi ako ang mag-aalaga sa'yo, sino pa ang gagawa? Sir Lynch, salamat sa pagpunta sa birthday party ng mga anak ko. Isang karangalan. Masyado kang mabait, pero nakakainggit talaga ang closeness ng pamilya mo. Hindi naman. Sir Lynch, isang toast po para sa inyo. Sir Ian, ito ba ang kapatid mong taga-probinsya?
Pareho sila ng kaarawan ni Senya. Hindi mo naman nakalimutan ang regalo, di ba? Siyempre naman, kapatid ko rin siya. Hindi ako magtatangi sa kanila. Ruby, maligayang kaarawan. Ang sweet mo naman. Ruby, buksan mo na at tingnan. Ito ang unang kaarawan mo simula nang bumalik ka. Tiyak na may sorpresa siya para sa'yo. Bato? Sinong designer ang gumawa nitong bagong piyesa? Maaari bang isa itong bihirang brilyante? Ruby, nag-aalala si Ian baka namimiss mo ang buhay sa probinsya. Kaya dinala niya ang batong ito mula sa dating harapan ninyo. Ano sa tingin mo? Ang bait-bait niya, di ba? Nakakatawa yan! Ang bait-bait mo talaga, Ian. Hoy, taga-bundok, magpasalamat ka nga kay Ian. Mahilig magbiruan ang mga anak ko. Normal lang sa kanila ang mag-away-away. Anong masasabi mo? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko? Ilagay mo sa tabi ng kama mo at tingnan mo araw-araw para hindi ka na ma-homesick. Ruby, bato lang naman yan, pero pinag-isipan ni Ian ng mabuti ang regalo niya sa'yo. Ang importante ay yung intensyon, kaya huwag kang masyadong mapili. Bruha ka. Ako lang ang karapat-dapat sa pagmamahal ng pamilya. Wala kang iba kundi isang taga-bundok lang mula sa probinsya. Sobra-sobra na nga ang mabigyan ka ng bato. Huwag kang maging walang utang na loob. Ganun ba? Ruby, nababaliw ka na ba? Ian, sinabi ko lang sa kanya na pinaghirapan mo ito. Pero nagwala na naman siya. Ruby, mag-sorry ka kay Xenia ngayon din. Bakit naman? Sinampal mo siya, kaya hindi ba dapat ikaw ang humingi ng tawad? Bagay lang yan sa kanya. Ikaw! Hindi ka makatwiran. Kaya pala, walang nagturo sa'yo ng magandang asal. Ikaw talagang bruha. Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Ian, nandito na ang mga importanteng bisita ni Dad ngayong gabi. Kung makikita nilang sinasaktan mo ang tunay mong kapatid sa harap ng publiko, nakakahiya yan. Eh di bakit hindi mo ako bitawan? Lagot ka sa akin pag-uwi natin. Pasensya na. Mahilig lang magbiruan ang mga kapatid ko eh. Pasensya na at nasaksihan ninyo yon. Ako na ang hihingi ng pasensya para sa kanila. Sir John, napakamatino ng anak na bago ninyong nahanap. Kalmado, may kumpiyansa at kayang kunin ang atensyon ng lahat. Tungkol naman sa dalawa pang yon. Pasensya na. Excuse me. Walang utang na loob. Sinabi ko sa'yo, may mahalagang bisita tayo ngayon at gumawa ka pa rin ng eksena. Kuya ka ba talaga? Dad, si Ruby ang unang nanakit sa akin. Sinusubukan lang ni Ian na ipagtanggol ako at sinaktan din niya siya. Dad, kasalanan niya ang lahat. Pasaway ka. Akala mo ba di ko nakikita? Guards, dalhin niyo na to sa bahay. Dad! Dad, huwag! Ruby, pag-uwi natin pagagalitan ko talaga sila. Sa ngayon, halika at kilalanin mo si Sir Lynch. Pasensya na po, napahiya ako sa mga anak ko. Ruby, halika dito. Sir Lynch, ito ang anak kong si Ruby. Ah, kayo pala si Sir Lynch. Kilala ninyo ako? Ruby, ito si Sir Lynch mula sa Cloud Corp. Nagkakamali ka siguro. Paumanhin po, Sir Lynch. Pasensya na po sa kanya. Kakabalik lang niya sa amin kaya hindi pa niya alam ang tamang asal. Ruby, tama na yan. Huwag kang magpahiya. Sir Lynch, kayo po ang nagtatag ng Project Hope, di ba? 2 taon na ang nakalipas, personal kayong pumunta sa aming paaralan. Binigyan pa ninyo ako ng scholarship na 10,000 piso. Nakapasok lang ako sa high school dahil sa tulong pinansyal na ibinigay ninyo.
Sa Timog Kanlurang rehiyon ka tumira? Opo. Narinig ko ang talumpati ninyo noon at naniwala akong edukasyon lang ang tanging paraan ko para makaahon. Pero ayaw akong pag-aralin ng mga nag-ampon sa akin kaya kinailangan kong magtrabaho para tustusan ang sarili ko. Kung hindi dahil sa mabubuting tao na tulad ninyo, baka po. Hindi na ako nakapag-junior high school. Sir Lynch, ako na ang mag-toast para sa inyo. Kaya ko sinimulan ang charity na ito ay para suportahan ang mga estudyanteng tulad mo mula sa mahihirap na pamilya. Ang galing-galing mo. Talagang masipag si Ruby. Pagkatapos ng klase, diretso siya sa library. Alas 5 pa lang ng umaga, nag-aaral na siya. Kaya laging top ang grades niya. Katulad mo talaga siya, Mr. Wright. Halatang halata na anak mo siya. Hahaha. Oo nga pala Sir Lynch, may dala akong maliit na regalo para sa inyo. Sir Lynch, nakahanap ako ng sandalwood sa bundok. Napansin ko ang pangingitim sa ilalim ng mata mo nung pumunta ka sa school ko. Makakatulong to para makatulog ka ng maayos. Napakamaalalahanin mo naman. May insomnia nga talaga ako. Ito mismo ang kailangan ko. Bilyonaryong tulad niya, nakita na niya lahat. Hindi mga mamahaling gamit ang mga kakapagpaantig sa kanya, kundi katapatan at pagsisikap. Ang ganda ng inukit na pusa. Gustong gusto ko. Babasahin ko to pag uwi ko. Ruby? Ikaw talaga ang swerte ko. Dad, pumayag na ba si Sir Lynch? Oh. Pinirmahan na niya ang kontrata. Pinayagan ka pa nga niyang sumali sa project para matuto. Mukhang talagang nagustuhan ka niya, ah. Huwag kang mag-alala, Dad. Pananatilihin kong maayos ang relasyon namin. Dad, high school pa lang siya. Kakagaling lang sa probinsya. Wala siyang alam sa negosyo natin. Project pa ang ipapagawa mo sa kanya. Kahit sumali siya, mapapahiya lang tayo. Tumigil ka. Tunay na kapatid mo si Ruby, pero hinamak mo siya sa party. Karapat-dapat ka pa bang maging kapatid niya? Dad, huwag mo naman siyang masyadong higpitan. Hindi niya sinasadya. Akala naming dalawa magugustuhan ni Ruby ang sorpresa namin. Mali pa rin yan. Muntik mo nang mapahiya ang pamilya sa harap ni Sir Lynch. Kung hindi dahil kay Ruby, nandito ka pa kaya? Huwag kang mag-alala, Ruby. Ituturo ko sa iyo ang lahat tungkol sa negosyo. Salamat, Dad. Dad, ngayong nasa kumpanya na sina Ian at Ruby, gusto ko ring sumali. Mom! Alam ko, hindi ako ang totoong anak mo. Wala akong karapatang sumali. Hindi na ako sasali sa mga usapin ng kumpanya simula ngayon. Tigil na. John, hayaan mo na siyang sumali sa kumpanya. Kahit hindi siya matuto ng negosyo, kailangan pa rin niyang makita ang mundo. Maganda rin yon. Sige, pero huwag ka nang gumawa ng gulo ulit. Salamat, Mom and Dad. Gabi na, magpahinga ka na. Ruby, birthday ni Senya ngayon. Anong kapal ng mukha mong saktan siya sa harap ng lahat? Sinadya mo siyang ipahiya, di ba? Gusto mo lang talagang ipaalam sa lahat na mas mababa siya sa'yo, di ba? Ampon lang siya eh. Bakit ko pa siya papansinin? Ang totoong target ko ay ikaw, Ian Wright. Ang laking tulong ng impormasyon mo. Gumana talaga ang imahe ng isang mahirap na estudyanteng may utang na loob. Masaya akong nakatulong. Miss Wright, nailipat na ang shares na ipinangako sa iyo. Pakipirma po rito. Makakakuha ka ng dividends sa susunod na buwan.
Ganyan ka na ba kasaya para lang sa 5% shares? Napakadaling pasayahin ng mga taga-bundok na tulad mo. Nakakabobo ang selos. At hindi ako nakikipag-usap sa mga tanga. Ikaw? Ruby, ginawa ko tong mga biskwit para sa'yo. Subukan mo. Salamat, Mom. Ruby, may gusto akong sabihin sa'yo. Ano? Ganito kasi, sa tingin ng tatay ni Jim, sobrang bilis ng pag-angat ng mga grado mo. Gusto niyang mag-aral si Jim kasama mo. Mom, may sariling tutor si Jim. Bakit kailangan pa niyang mag-aral kasama niya? Si Bob at Amy, iniisip nila na mas professional ang tutor na kinuha natin para kay Ruby. Bukod pa riyan, mas mabuti kung mas marami kayong magkakasamang mag-aaral. Mag-aaral kasama si Jim? Ginagawa nila to dahil nakuha ko ang shares sa kumpanya at naaprubahan ako ni Sir Lynch. Kaya gusto na nilang ipares ako kay Jim. Hinding-hindi ako makikipagtipan sa'yo, Ruby. Si Senya lang ang maaring maging nobya ko. Ruby, pakiusap, huwag mo naman kaming paghiwalayin. Ano bang pakay mo sa akin? Ang kasal ng ating mga pamilya ay hindi lang basta desisyon ko. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung hindi mo minanipula si Mr. Wright, hindi ako mapipilitang magpalit ng nobya. Binabalaan kita ha, itigil mo na agad ang mga kalokohan mo. Dapat malinaw sa'yo. Ako ang tunay na anak ng mga Wright. Isa ka lang alagang hayop na pinalaki ng pamilya ko. Huwag mong pangarapin ang mga bagay na hindi ka karapat-dapat. Ikaw, hinding-hindi ko pakakasalan ng isang babaeng kasing lupit mo. Si Senya lang ang maaaring maging nobya ko. Jim, ang bait-bait mo talaga sa akin. Wala kang mapapala sa pagsisigaw. Sige nga, subukan mong kumbinsihin ang mga magulang mo na pakasalan itong ampon na ito. Ayusin mo ang pananalita mo. Siyempre, kukumbinsihin ko ang mga magulang ko. Huwag mong subukang impluwensyahan si Mr. Wright. Senya, tara na. Good luck. Hindi na ako makapaghintay sa engagement party ninyo. Ayaw ko talaga. Tigil, hindi basta mababago ang kasunduan sa pag-aasawa. Ang pamilya Shaw ang humiling kay Ruby. Kung galit ka, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Dad, wala akong pakialam. Mahigit 10 taon kaming magkasamang lumaki ni Jim. Gusto ko talagang pakasalan siya. Naku naman. Tama na ang pag-iyak. Namamagana ang mga mata mo. Tama siya, Dad. Sobrang close ni na Senya at Jim. Hayaan mo na silang magkatuluyan, okay? Ikaw. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, paano ko ipapaliwanag ito sa pamilya Shaw at kay Ruby? Ano na? Ako. John, ako na ang kakausap sa pamilya Shaw. Tungkol naman kay Ruby. Ako ang nanay niya. Ako na ang bahala sa kanya. Ruby, nakauwi ka na. Halika, umupo ka muna. Ruby, nangako na sina Mom at Dad na papayagan akong pakasalan si Jim. Hindi ka naman galit, di ba? Ruby, magaling kang mag-aral at bata ka pa. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral, huwag dito, okay? Ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita. Ruby, wala kaming paborito. Tingnan mo. Magkasamang lumaki sina Senya at Jim at sobrang close nila. Kung pipilitin ka naming pakasalan siya, ikaw din ang masasaktan. 'Di ba? Tama ka dyan, Ruby. Hindi mapipilit ang pag-ibig. Ruby, napakahusay ni Jim at mataas ang estado niya. Siyempre, pipili siya ng isang eleganteng babae na magiging asawa niya. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Dad, pwede ba akong tumanggi? Ruby, di ba ayaw mo kay Jim? Pagkatapos ng away, doon mo makikilala ang isang tao. Sa tingin ko, disente naman siya. At saka, hindi ba ako ang gusto ng pamilya niya na mapangasawa niya? Sige, pupunta na ako sa kwarto ko. Hoy, Ruby? Ruby,
Diyos ko, tingnan mo ang ginawa mo. Walang araw na hindi magulo. Naku! Ano? Ihan, anong gagawin ko? Hindi papayag ang bruhang yon na ako ang magpakasal kay Jim. Inaagaw niya siya sa akin. Inagaw niya ang shares ng kumpanya at ngayon gusto rin niya ang fiancé mo. Karapat dapat ba siya? Ian, meron ka bang plano? Ruby, gusto mo ba akong paglaruan? Pagbabayaran mo yan. Ruby, nakita mo ba yung post online? Anong post? Nasa top na ng school forum, trending na yan. Ruby, ipapadelete namin yan. Hindi na. Kung wala si Jim, may teams at iba pa. Ang mga right, laging may mahahanap na kapalit. Sana gumawa pa ng mas malaking gulo si Senya at sirain ang pangalan ko para walang magpakasal sa akin. Tutal, hindi ko makokontrol ang mga right kapag nagpakasal ako. Nakita ko ang post. May kailangan ba akong gawin? Wala. Nahihirapan ka ba ngayon? Mahirap? Hindi naman. Ang buhay na may pera at kapangyarihan ay purong kaligayahan. Ano ba yan sa school forum mo? Kaklase ko lang sila, wala nang iba pa. Simula high school, nagtatrabaho na ako habang nag-aaral, kaya puro trabaho at pag-aaral lang, araw-araw. Wala talaga akong oras para magloko. Dad, malapit na yung math competition ko. Ayoko talagang ma-distract dito. Pwede mo bang asikasuhin to? Sige anak, mag-focus ka lang sa pag-aaral. Iyan ang pinakamahalaga. Maghanda kang mabuti para dito. Okay. Ako na ang bahala sa gulo online. Panatilihing steady ang kaliwang kamay. Dito, iangat mo ng kaunti. Hawakan mo sa 90 degrees ang anggulo. Hoy, Ruby, nandito ka pala? Ruby, ano ba talaga yung post na yan? Ruby, bata ka pa. Dapat nagfo-focus ka lang sa pag-aaral. Wala akong pakialam kung paano ka nabuhay noon, pero kasama mo na kami ngayon kaya umayos ka. Lalayuan mo yung mga taong yan. Masyadong maikli ang buhay para hindi mag-enjoy. Para sa isang kagaya kong maganda at mayaman, natural lang na may mga humahanga sa kin. Ano bang sinasabi mo? Bingi ka ba? Ikaw. Kayo, yung isa ang daming ex-girlfriend hindi na mabilang. Yung isa naman, pilit na nangaagaw ng asawa para sa peking tagapagmana niyang underage. Sino ka ba para pagalitan ako? At itong tangang pinalaki mo? Bukod sa umaasa sa mga lalaki, ang alam lang niyang gawin ay magkalat ng kasinungalingan tungkol sa akin online. Wala siyang kwenta. Hoy. Ikaw. Hindi ako yun. Bakit ganyan ang tingin niya sa kin? Nababaliw na siya. Ruby, nakita ko si Zach sa labas ng school gate. Nandito siya para sa'yo. Kilala ko si Zach. Dahil sa post na yon, hindi siya pupunta para makita ko. Maliban kung may nag-setup sa kanya. Ruby, bakit hindi mo tingnan? Ruby, hindi ba sinabi ni Mom na hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanila? Gusto mo talagang tawagin ang pangalan ko, pero mahal kong kapatid, sumobra ka na ngayon. Siraan mo ang pangalan ko kung gusto mo. Pero hindi mo dapat idinamay si Zach. Hindi ako natutuwa. Ano? Aray. Ruby, humahanap ka ng gulo. Gusto mo talagang makialam sa pamilya ko. Mismo na bang pumunta sa presinto kasama ko? Ikaw, ang lakas ng loob mong ungkatin yan. Ruby, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi ito palalagpasin ni Mom. Tinatawag mo rin siyang Mom. Walang pakialam ang mga magulang natin kung mag-away tayo. At saka, ampon ka lang, mag-ingat ka. Wag mo na akong galitin. Nakita mo yan? Ito. Ang tunay na ibig sabihin ng manakit. Ruby, patay ka sa akin. Halika rito. Halika. Putang ina mo.
Sumakay ka na sa kotse ko. Hindi ba delikadong mag-isa lang tayo? Ryan, pwede bang maghintay ka sa labas? Bakit ka na parito? Yung kumuha ng litrato mo tumawag. Nag-aalala ako kaya naparito ako. Nagdala ba ako ng problema sa'yo? Sorry. Yung nakakuha ng ganito karaming litrato ko, siguradong may connection yan. Talaga bang naglakas loob kang makipagkita sa kanila? Masyadong peligroso yon. Di ako takot. Binalik ko na yung 5 milyon at kalahating piso na ibinigay mo sa akin. Tumulong ako sa'yo dahil gusto ko. Ayaw ko ng pera. Bakit ayaw mong tanggapin? Gusto mo ako? Gusto mo ba ako? Oh, gusto kita. Pero hindi kita gusto at ginagamit lang kita. Lumapit lang ako sa'yo para maiwasan ang mga taong yon. Alam ko. Alam mo? Ginamit ko. Ang napakaraming taong katulad mo. Para sa akin, pare-pareho lang kayong lahat. Alam ko pero masaya ako na magamit mo. Pinakatanga siya sa lahat. Kahit nakita na niya ang tunay na ako, sinuong pa niya ang problema. Zach, naalala ko top scholar ka nang pumasok sa Linden High. Oh. Nasa 10th grade ka pa, may oras pa. Pumasok ka sa Triton Uni tapos tulungan mo ako sa Right Corp. Nag-iisa lang ako. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Sige, papasok ako sa Triton Uni. Para tumagal sa Right Corp, kailangan ko ng sariling mga tao. Si Zach ang perfect para doon. Deal. Ihahatid kita. Ruby, dyan ka lang. Dad, nandito na ako. Saan ka galing? Bakit mo sinaktan si Senya? Dad, may nagbabalak-saktan ako. Nilin lang si Zach na pumunta doon. Sinadyang lakasan ni Senya at ang mga kaibigan niya ang usapan nila na hinahanap niya ako. Nagtulungan sila para ipahiya ako at lahat ay nagsimulang mag-usap tungkol sa akin. Natakot ako talaga. Sinaktan ko siya. Para tumahimik siya. Hindi mo pa rin siya dapat sinaktan. Tingnan mo ang ginawa mo sa mukha niya. Mali na sinaktan ko siya, pero kailangan kong malaman. Ikaw ba ang may pakana? Nang lahat ng nangyari kamakailan? Ikaw ba talaga ang nasa likod? Ang lahat ng nangyayari ngayon, ikaw, Zach, ikaw ba ang nagudyok sa kanya na pumunta ron? Ruby, hindi mo ko pwedeng saktan at pagbintangan ng ganyan. Alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng ganito. Ruby, manahimik ka. Huwag mong siraan si Senya. Ruby, umaarte ka pa rin na parang tama ang pagsuntok mo sa kanya? Magmakaawa ka sa kanya na patawarin ka. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Tama na. Dad, may hawak akong ebidensya. Tingnan mo ang mga masasamang ginagawa ni Senya at Ian. Ngayon, linawin natin ito.
Dad, hindi talaga ako yon. Siya ang nagkakalat ng kasinungalingan sa kin. Ikaw ang may kasalanan tapos iba pa ang sisisihin. Kung hindi ka nakikipag-flirt, wala sanang mga litratong yan. Ian, naririnig mo ba talaga ang sinasabi mo? Kapatid mo siya sa dugo. Teka, Dad. Ruby, kasalanan talaga ni na Ian at Senya ito. Ako ang bahala sa kanila. Pero nakita na ng pamilya Shaw ang mga litratong ito. Ang sabi nila, si Senya lang ang pwede sa kasal. Ganun ba? Kailangan ko na namang tiisin ang lahat para lang sa kasal? Ruby, nagkamali talaga ako. Hindi ko na talaga uulitin. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ang engagement namin ni Jim ay para sa pamilya. Ruby, alam kong nasasaktan ka. Pero ilang dekada nang magkalapit ang pamilya natin at ang pamilya Shaw. Huwag mong hayaang masira ng damdamin ang samahang iyon. Ruby, napakamaunawain mong bata. Sigurado akong naiintindihan mo, di ba? Ruby, magpakabait ka. Binigyan ka na ng dad mo ng 5% ng mga shares. Gusto mo pa bang makipag-agawan kay Senya para sa kasal? Paano ka naging ganyan ka makasarili? Tama! Ruby, pwede bang itigil mo na ang pagiging makasarili at sakim mo? Naging magulo lang simula nang bumalik ka. Ano? Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit yon. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, makasarili ka. Simula nang bumalik ka, nagulo na ang pamilya natin. Dapat hindi na kita pinabalik. Ruby, anong ginagawa mo? Ako at si Ian pareho kaming anak mo. Anong karapatan niya para maliitin ako? Ikaw, Ako dapat ang ikakasal sa pamilya Shaw. Paano nangyari na ang isang ampon ang pumalit sa akin? Alam ko na, kasi 10 taon na siyang kasama ninyo. Pero bakit? Pinaghirapan ko ang lahat pero siya pa rin ang pinapaboran ninyo. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi na sana ako bumalik. Ruby, huwag mong sabihin yan. Anak ka namin sa dugo. Paano ka namin hindi mamahalin? Mom, palagi mong sinasabi na pareho lang ang turing mo sa amin ni Senya. Pero nang bumalik ako ang iniwan mo para aliwin siya nung umiyak siya. Pinag-initan niya ako sa eskwela at sinampal ni Jim, pero ang unang ginawa ninyo pagdating sa eskwela ay mag-alala para sa kanya. Insecure siya pero hindi rin naman ako panatag. Gusto niyo palang magpalaki ng anak ng iba, ha? Bakit hindi na lang kayo magpatali? Bakit niyo pa ako ipinanganak? Ruby, pasensya na talaga. Hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Ruby, kasalanan ko ang nangyari ngayon. Paano ako makakabawi? Tama na. Ian, tigilan mo na ang pagpapanggap kung hindi mo binantaan ang paaralan at nagkalat ng chismis tungkol sa akin. Hahamakin ba nila ako? Kung talagang nagmamalasakit ka sa akin, maglalakas loob kaya si Jim na saktan ako. And sa birthday party, sinadya mong bigyan ako ng bato para ipahiya ako sa harap ng lahat. Anong karapatan mo para magpakabanal? Ruby, kung galit ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong idamay sina Mom at Ian. Xenia, tigilan mo na yan. Noong araw na umuwi ako, nagpanggap kang nagwawala para ipahiya lang ako. Kinabukasan, inudyukan mo ang buong school na apihin ako. Nagpanggap ka pa ngang natumba para saktan ako ni Jim. Ruby, pasensya. Kasalanan ko talaga ang nangyari nun. Mapapatawad mo ba ako? Hindi ko patatawarin ang mga nanakit sa akin. Gagantihan ko sila sa parehong paraan. Ruby, tama na yan. Tapusin na natin ito dito. Dad, alam mong sina Senya at Ian ang nagkalat ng mga maruruming chismis tungkol sa akin na sumira sa reputasyon ko. Pero inayos mo pa rin ang napakagandang kasal para kay Senya. At si Ian may shares sa kumpanya nung 2nd year pa lang siya sa kolehiyo. Eh ako, ibinigay ko na ang lahat-lahat, umaasa na mapapansin ninyo ako. Bakit may kinikilingan kayong lahat? Ruby,
Alam kong nagrabyado ka. Umpisa na ang proyekto sa Cloud Corp. Pwede ka nang mag-intern sa kumpanya simula sa weekend na ito. Ito pa. Bibigyan pa kita ng dagdag na 10% ng shares. Dad, sobra naman to. Honey, huwag kang magpadala sa emosyon. 10% ng shares ng kumpanya, bilyon-bilyong piso ang halaga niyan at maaapektuhan nito ang impluensya mo sa board. Di mo yan basta maibibigay. Nasaktan ng anak ko. Basta't masaya siya, walang halaga ang ilang shares na yan. Kahit nabituin man ang gusto niya, pipitasin ko yan para sa kanya. Dad? Wala akong gusto kahit ano. Mas gugustuhin ko pang umalis. Kaya kong mabuhay ng mag-isa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang magiging tahanan mo palagi. Lahat ng darito ay sayo. Bruha, ipinangako sa akin ni Dad ang 5% bilang regalo sa kasal at ngayon, ninakaw na naman niya yon. Babalik na ako para magpahinga. Hoy, Xenia. Ang hirap na pinagdaanan ni Ruby. Nakakapagod magpanggap palagi. Kapag umangat na ako ng husto, saka lang ako magiging tunay na ako. Dahil kay Ruby ang shares, dagdagan natin ang regalo sa kasal para kay Xenia. Hindi tayo pwedeng malitin ng pamilya Shaw. Oh. Hoy, sigurado ka bang ibibigay mo kay Ruby ang 10%? Pag nagpakasal na yan, hindi ba tayo mawawalan? Huwag kang mag-alala. Si Ruby kasi, nagseselos lang yan. Palagi nating pinapaboran sina Ian at Xenia, kaya ganyan siya umasta. Bukod pa riyan, mas mabuti pa rin nasa pamilya natin ang shares kaysa madala ni Xenia sa ibang pamilya. Totoo yan. Gutom na gutom sa pagmamahal si Ruby. Bigyan muna natin siya ng seguridad, tapos pakiusapan natin siyang ibalik yon. Naiintindihan ko. Ruby, ito ang opisina mo. Ako mismo ang nag-ayos nito para sa'yo kaya huwag mong sabihing si Xenia lang ang paborito ko. Mukhang okay. Salamat, Ian. Iyan ako naman. Xenia, ang HR ay nasa labas. Xenia, mag-uusap tayo sa labas. Bakit siya may pribadong opisina at ako wala? Kung malaman ito ng mga katrabaho ko, tatawanan nila ako. Ayaw ko nang magtrabaho. Uuwi na ako. Xenia! Kalmahan mo lang. Ang opisina ni Ruby ay hiniling ng Cloud Corp. Bakit? Dekalibre ang AI project natin sa Cloud Corp. Lahat ng datos ay kumpidensyal. Ang pribadong opisina ay para lang sa seguridad ng datos. Dahil pinahahalagahan ng husto ng Cloud Corp ang datos, hindi kaya matatanggal si Ruby sa project team kung sakaling i-leak niya ito. Matatanggal sa project team? Ang collaboration natin sa Cloud Corp ang pinakamahalagang proyekto natin ngayong taon. Kung mabigo ang deal, lubusang hahamakin siya ni Dad. Tapos, makakabawi tayo ng husto sa kanya. Iyan, ang galing mo. Walang karapatan ng PROMD na yon na maghari-harian sa atin. Sa pagkakataong ito, papaluhurin natin siya para magmakaawa. Miss Wright, sina Sir Lynch at Sir Wright ay darating sa meeting sa loob ng 30 minuto. Pakipasok mo ang data. Kailangan kong iset up ang meeting room. Diretso sa meeting room. Huwag mong hayaang malayo ang tablet sa'yo. Mahalaga ang data, hindi dapat ito ilabas. Naintindihan.
Sir Ian, naipadala ko na ang data sa'yo. Magaling. Anong nangyayari? May meeting tayo, di ba? Nasaan na ang iba? Meeting? May saysay pa ba yan ngayon? Alam na ng buong internet ang core data ng proyekto. Ruby, alam kong nagdaramdam ka dahil mas gusto ako ni na Dad at Ian. Pero kahit gaano kasama ang loob mo, hindi mo dapat sinadyang ilabas ang data para lang makaganti sa amin. Nagtiwala ng lubos sa iyo si Sir Lynch. Ruby, ikaw ba ang naglabas ng data? Hindi ako yon. Dad, Sir Lynch, bigyan niyo ako ng 5 minuto. Kaya ko itong ayusin. Ruby, baliw ka ba? Alam na ng buong internet ang leak na to. Tapos sasabihin mo, maaayos mo to sa 5 minuto. Ruby, tumigil ka na sa pagpapalusot. Nagkamali ka kaya umamin ka na. Sir Lynch, ang aming kumpanya ang lubos na mananagot sa pagkawalang ito ng datos. Ian? Tumahimik ka. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita para sa Right Corp? Dad, hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin si Ruby? Kahit nagawin mo yan, hindi ito tatanggapin ng Cloud Corp. Ang laki kasi nang nawala sa kanila. Sir Wright, negosyo ay negosyo. Kapag may nagkamali, pananagutan niya yon. Huwag kang mag-alala, Sir Lynch. Hindi kami tatakas sa responsibilidad. Pero bago natin sisihin ang sino man, dapat muna nating malaman ang totoo. Bruha, hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin siya ni Dad. Dad, iilan lang ang may alam sa core data. Walang pumasok sa opisina ni Ruby kaninang umaga. Kung hindi siya ang nagbunyag, ang sinasabi mo ba ang Cloud Corp ang may gawa? Sir Wright, kung di nyo pinagkakatiwalaan ang integridad namin, hindi na dapat tayo nagsama mula pa sa simula. Sir Lynch, hindi yon ang ibig kong sabihin. Miss Ruby, nahuli namin siya sa pagtatangkang tumakas. Buti na lang sinabihan mo kaming bantayan ang bawat exit. At 30 minuto lang ang nakalipas, tumanggap siya ng 500,000 piso. Ruby, di ba assistant mo yan? Anong nangyayari? Ruby, ikaw ang nagkalat ng data tapos ngayon assistant mo ang sinisisi? Kawawa naman siya, ano? Tumahimik ka. Dad, may nagtatangkang sirain ang deal natin sa Cloud Corp. Para sa proyektong ito, kailangan muna nating alisin ang taksil. Sino ba talaga ang nagkalat? Ang datong ito ay inabot ng 5 taon para ipunin at ayusin ang kumpanya namin. Kung wala ang tiwala ko sa kumpanya mo, hindi ko ito ibabahagi. Pasensya na kung nadismaya kita, Sir Lynch. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay sa pamilya. Tungkol sa leak, kakausapin kita bukas tungkol diyan. Makukontento ka sa kompensasyon. Sandali! Sir Lynch, tiningnan mo na ba talaga online ang datos? Ruby, kaya pa nating sagipin ang Cloud Corp sa mga lugi nito. Hayaan mo muna si Sir Lynch. Dad, matagal ko nang pinaghihinalaan yung assistant. Binago na ang datos na ibinigay ko sa kanya, kaya nga peke ang na-leak. Talaga? Ibig mong sabihin hindi naman talaga na-leak ang totoong datos? Ruby, ang mapanlin lang mo talaga. Ni hindi mo pinagkatiwalaan ang sarili mong assistant. Mas marami pa akong nakilalang magnanakaw at sinungaling kaysa sa mga taong nakilala mo. Bukod kay Dad, hindi ako magtitiwala sa kahit sino sa mundong ito. Talagang anak ko yan. Tulad ko. Miss Wright,
Matapang, matalino at maingat ka. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng Cloud Corp. Sir Lynch, tungkulin namin ang protektahan ng datos. Walang anuman yon. Sa totoo lang po, kami pa ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ibinahagi ninyo ang mahalagang datos. Ha? Ruby, ikaw na ang dapat kumatawan sa Wright Corp sa proyektong ito. Mas maganda yon. Mr. Wright, magpatuloy na tayo. Ituring mo na lang itong libreng publisidad. Salamat, Sir Lynch. Ruby, ikaw ang mamamahala sa proyekto kasama ang Cloud Corp. Ikaw lang ang may access sa klasipikadong datos. Dad, hindi ba't hindi ito angkop? Kakasimula ko lang sa internship at ipagkakatiwala mo sa kin ang ganito kalaking proyekto. Bata ka man, anak kita, at isa ka sa mga tagapagmana ng Cloud Corp. Mamaya, magpo-post ako ng anunsyo sa website ng kumpanya. Ipopromote kita bilang manager. Dad, ikaw. Mr. Wright, hahayaan ko na kayong mag-usap bilang pamilya. Paalam, Sir Lynch. Dad, kung si Ruby ang magiging manager, ano naman ang tungkulin ko? Gusto mong magtrabaho ang iyong nag-iisang anak na lalaki para sa isang taga-bundok? Tumahimik ka! Magbitaw ka pa ng isang salita at itatakwil kita. Dad? Anong problema? May nanira ba sa'yo? Miss Ruby, talagang pasensya na po. Patawarin mo na ako. Sino ang naglagay sa'yo? Baliin mo ang braso niya, ipadala mo siya sa afero. Sasabihin ko. Si Sir Ian po, sabi niya, kung tutulungan ko siyang paalisin si Miss Ruby, bibigyan niya ako ng 1,000,000 piso. Kalokohan! Palayasin siya! Ian, grabe ang disappointment ko sa'yo. Bilang tagapagmana ng Wright Corp, wala kang tibay ng loob. At napakatanga mo para sirain ang interes ng kumpanya. Para sa sarili mong kapakanan. Dad, patawad talaga. Pakiusap, patawarin mo ako kahit ngayon lang. Sige. Isa kang kahihiyan. Lumabas ka, umalis ka. Mula ngayon, hindi ka napapayagang pumasok sa kumpanya. Dad, pero ako lang ang anak mo. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Wright. Hindi mo ako mapapaalis, Dad! Mga guard, kalad ka rin niyo siya palabas. Umalis ka nga. Umalis ka sa paningin ko. Ikaw talaga walang utang na loob. Anong ginagawa mo? Ruby, sa lahat ba ng bagay kailangan mong makipag-agawan sa akin? Makipag-agawan sa'yo? Anak din nila ako. May karapatan akong magmana. 3 kaming magkakapatid sa pamilyang ito. Huwag kang umastang ikaw lang. Tumahimik ka, Ruby. Prom di ka lang. Wala kang alam. Malaking usapin sa pamilya ang mana. Kahit ang batas, hindi ito kayang diktahan. Haha, tama. Ang kinabukasan ng Wright Corp at ang kapalaran ng mahigit 1,000 empleyado nito. Paano mapupunta ang lahat ng iyon sa kamay ng isang tanga? Dad. Ano ba ang pinagsasabi mo? Dad, ako ang nag-iisang lalaking anak ng pamilyang Wright. Ako lang ang maaaring magmana ng Wright Corp. Hatakin siya palabas. Pasensya na po talaga, Dad. Patawarin niyo po ako 1 beses na lang, pakiusap. Sobra po akong nagsisisi. Hoy, Ian. Ruby, malaki ang utang na loob namin sa'yo. Grabe ang hirap na pinagdaanan mo sa nakaraang 16 na taon. Bumalik ka na ngayon, pero napakabigat ng pasaning iniatang ko sa'yo. Dad, mabuti naman ang trato niyo sa akin. Kahit na komplikado ang relasyon natin, totoo ang shares na ibinigay sa akin ni John. Okay na ako. Ruby, mula ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano patakbuhin ang kumpanya natin. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagmana ng Wright Corp. Biglang nagpalit ng tagapagmana ang Wright Corp. May chismis na ang bagong tagapagmana. Si Miss Ruby Wright ay taga-probinsya. Kahit naging tagapagmana na ako, wala pa ring saya. Zach? Hindi siya yun.
Bruha, bakit hindi ka na lang tumira sa probinsya at manatiling hampas lupa habang buhay? Bakit ka bumalik? Ha? Bakit ka bumalik para nakawin ang mana ko? Bakit? Ian, kumalma ka nga. Kahit hindi mo man mana ang kumpanya, may 20% ka pa ring shares. Pwede ka pa rin gumastos ng walang patid. Tumahimik ka. Ako dapat ang magmamana ng Right Corp. Lahat ng ari-arian akin dapat. Anong karapatan mo para agawin yon sa akin? Sagutin mo ako. Kapag patay ka na, ako pa rin ang magiging tanging tagapagmana ng Right Corp. Arga! Aray! Zach, okay ka lang? Okay lang ako. Wala yon. May nasaksak sa Brooklyn. Magpadala agad ng tulong. Huwag kang gagalaw. Malalim ang sugat. Hindi masakit. Huwag kang mag-alala. Sabi ko sa'yo, hindi kita gusto. Bakit mo sinalo yun para sa akin? Kasi gusto kita. Buti na lang ako ang tinamaan. Kapit lang. Malapit na ang ambulansya. Ruby, pahinga ka muna sa lounge. Nandito naman ang mga nurse. Magiging okay ang kaibigan mo. Hindi ako pagod. Ang galing talaga ng batang ito. Inilagay niya sa panganib ang buhay niya para kay Ruby. Gawin nating bodyguard niya mula ngayon. Bigyan mo siya ng pinakamataas na sahod. Sige. Dad, Mom, umuwi na kayo. Kaya ko na ito mag-isa. Ruby, pinadala ko na sa abroad ang kapatid mo. Hindi na siya babalik. I-drop mo na ang kaso, ha? Kahit anong compensation ang gusto ni Zach, babayaran natin. Ang pag-drop ng kaso, desisyon ng biktima yan. Paggising niya, kakausapin ko siya. Ito, Ruby, ngayon ikaw na ang tagapagmana ng Right Corp. Ano man ang gawin mo, isipin mo muna ang pamilya. Uuwi muna kami. Zach, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba yung sugat? Tatawag ako ng doktor. Okay lang ako. Maliit lang to. Huwag kang mag-alala. Sige. Pinapunta na ni Dad si Ian sa ibang bansa. Narinig ko. I-drop mo na lang ang kaso. Ayokong maging pabigat pa sa'yo. Hindi. Bakit nating i-drop yon? Muntik ka na niyang mapatay. Bakit siya dapat makalusot? Kahit saan siya tumakbo, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Aray! Sinuryan, bitawan mo ako. Ruby, ang lakas ng loob mong kidnapin ako? Wala ka na! Ang kapal ng mukha mong manakot sa akin sa ganitong pagkakataon. Ang tanga mo talaga. Kung ikaw ang magmamana ng Right Corp, siguradong babagsak yon. Buti na lang, nabawi ko. Bruha, huwag kang magmalaki. Sa huli, akin pa rin ang Right Corp. Lalaki lang ang pwedeng magmana ng negosyo ng pamilya. Ikaw, ang isang bruhang tulad mo ay gamit lang ni Dad para patakbuhin ang kumpanya. Ruby, anong ginagawa mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan. Naaalala mo pa rin to. 6 na buwan na ang nakalipas, sinaksak mo si Zach gamit to. Ngayon, panahon na para magbayad ka. Hindi. Huwag, Ruby. Pakiusap, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hanggat nandito si Dad, hindi kanya hahayaang saktan ako. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Aray, tigilan mo ko. Bruha, anong lakas ng loob mo? Anong ginagawa mo? Pinapatawad mo siya? Huwag mong dumihan ang kamay mo. Ako na. Basta wag mo siyang patayin. Hahaha.
Ruby, ano naman kung ikaw ang tagapagmana ng Wright Corp habang nandito si Dad, hindi mo ako magagalaw. Ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa oras niya. Kunin mo ang card na ibinigay ng pamilya Wright sa kanya. Anak sa labas na tulad mo, hindi karapat-dapat sa aming mga yaman. Pero, Ruby, kapatid mo ako. Nagmamakaawa ako. Huwag mong kunin ang card! Ruby, pasensya na. Bumalik ka. Ruby, ganyan ka pa rin. Kasing ganda pa rin ng dati.